Magandang hapon na sa ating lahat. Ito pong ating update sa binabantay nating bagyong Enteng. Sa nakikita nyo sa ating latest image na mula sa ating Himawari, halos buong Luzon at Visayas ay nakakaranas ng maulan na panahon dahil sa bagyo at sa southwest monsoon. At kaninang alas 10 na umaga, huling namataan ang layo ng sentro ng bagyong Enteng ay nasa bandang Quezon, nasa layong 15 kilometers northeast ng Infanta. Ang panatilang lakas ng hangin nito malapit sa gitna, nasa 75 kilometers per hour, samantalang ang pagbugso ay nasa 90 kilometers per hour. Inaasahan na ito'y kikilos pa northwestward, ibig sabihin lalapit sa may east of Luzon, maring tumbukit o maglandfall sa Isabela o Cagayan area, maring mayang hapon o mayang gabi. At tulad na sinabi ko kanina, kapag hindi magbabago ang paggalaw ng bagyong Enteng, maaaring pong mayang hapon o gabi maglalandfall sa Cagayan o Isabela. Maaari ding maglandfall sa Aurora kapag bahagyang nagbago ang galaw ng bagyong Enteng. Na pakanluran ang kapag nagpakanluran ang galaw ng bagyo, maaari posible maglandfall sa Aurora. Pero sa ngayon, base sa track natin, possible na maglandfall sa Cagayan o Isabela ang bagyo mamayang hapon o mamayang gabi. So, halos sa northern and halos buong Luzon ay nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Signal number 2 ay nakataas sa northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kasama Pabuyan Island, Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora, Pulilo Island, northern portion ng Camarines Norte. Signal number 1 ay nakataas sa Batanes, na nalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Abra, nalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan. Dahil din nakataas ang signal number 1 sa Metro Manila, nalabing bahagi ng Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, Marinduque, nalabing bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Dahil sa bagyo at yung habagat o southwest monsoon, malakas ang hangin. Kumbaga, nasa strong to gale force ang lakas ng hangin ngayong araw. So, maranasan ganitong kalakas ng hangin ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at ang buong Visayas. So, halos sa buong Luzon and Visayas ngayong araw. And bukas, asahan pa rin ang ganitong kalakas na hangin sa Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Islands Region, at Northern Samar. Sa araw ng Miyerkules, September 4, may inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Islands Region, at Northern Samar. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, dahil ngayong araw meron tayong gale warning na kung saan matataas ang alon ng inaasa po natin sa eastern seaboard ng Luzon at southern seaboard ng southern Luzon. Kaya delikado po sa atin yan dahil sa matataas na alon. Parting
Pagdating naman sa pag-ulan, dulot ng bagyo at southwest monsoon, yun yung makikita halos sa Luzon pa rin ang nakita natin yung makakaranas ng matindi o malalakas na pag-ulan. Yun yung makita yung ganong karaming ulan. Sa unang column, ang ulan ay mula 50 to 100 millimeters. At yung pangalawang column, ito yung 100 to 200 millimeters. Sa unang column, malalakas na ulan. Sa pangalawang column, ito yung matitinding pag-ulan. So, ngayong araw, sa Benguet at sa, ito muna natin, itong matitinding matinding pag-ulan. Ito sa Ilocos Sur, Abra, Occidental Mindoro, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at yung Northern Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo, at Cagayancillo Island. Pagdating naman dito, meron ding malalakas pag-ulan sa Benguet at sa lalabing bahagi ng Ilocos Region at lalabing bahagi ng Palawan. Bukas, sa malaking bahagi ng Luzon pa rin na makakaranas ng malalakas o matinding pag-ulan. Sa mga lugar po na makakaranas ng 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, Abra, Occidental Mindoro, Northern Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo, at Cagayancillo Island, at yun din po sa Zambales at Bataan. Dito naman bukas, may mga inaasahan tayong pag-ulan mula 50 to 100 millimeters o sa madaling sabi malalakas na ulan sa Benguet, labing bahagi ng Ilocos Region, Metro Manila, Calabarzon, labing bahagi ng Palawan, Romblon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, at Bulacan. Pagdating man ng Miyerkules, meron pa rin tayo inaasahang malalakas o matitinding pag-ulan. Dito, sa mga ulan po na abot ng 100 to 200 millimeters ay sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Pagdating naman sa 50 to 100 millimeters na ulan sa araw ng Miyerkules ay muli sa Metro Manila, Calabarzon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon at Antique. At dahil dito, base sa ating dahil sa mga pag-ulan na inaasa po natin sa mga lugar ng aking nabanggit, ulit namin paalalahanan na mag-ingat, patuloy tayong mag-ingat, maging alerto dahil sa nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at flash flood dahil sa inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo po yung malalakas na pag-ulan. At yung mga landslide at flash flood ay prone yan sa mga mababang lugar, malapit sa ilog at malapit sa kabundukan. At karagdagan po, kapag napanatili yung kilos ng bagyo papunta sa China, maaari po sa Wednesday ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mula ngayon hanggang paglabas ng PAR, expected Miyerkules ay lalakas itong si Bagyong Enteng. Posibleng umabot ng typhoon si Enteng nasa labas ng PAR by Wednesday o Thursday. Nasa labas na ito ng PAR, posibleng maging typhoon si Enteng. So yun po ang ating update. Ang susunod nating update sa Bagyong Enteng maya pong alas 5 ng hapon. Thank you po at mag-ingat po tayo.